Ayan guys, unang-una nga po pala guys, nagpapasalamat ako sa mga nagtatrabaho dyan sa aking dream house guys. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ito, medyo sama-samang balita guys kasi magpapatigil nga muna pala ako guys sa pagpapatrabaho guys. Kasi medyo nasagad talaga tayo sa budget. Medyo malaki-laki po talaga ang ating nagastos guys dyan sa pagpabuhos ng slab ng third floor. Buti na nga lang talaga guys at nakatipid-tipid tayo na hindi na pagka-deliver ng mga materialis is hindi na hakutin kung saan pang parte yung pinapagawaan ko ng dream house natin guys. Kasi andyan lang sa tabi ng kalsada guys ang ating dream house. Ayan, kaya di na tayo nagbayad ng mga pagpapahakot pa. Kaya naka-minus na tayo guys. Kaso sobrang mahal talaga ngayon guys ang mga materialis. Ito nga pala guys yung mga nagastos ko sa inyo guys. I-share ko lang kung gaano kalaki yung nagastos ko dyan sa slab ng third floor guys. Ang nagamit ko nga pala guys na 12mm is 100 pieces guys. Nasa 250 ng isang peraso. Kaya pumapatak siya ng 21,500. Ang 10mm naman guys is nakagastos tayo na 160 pieces guys. Ang isang peraso is pumapatak ng 148. Kaya pumapatak siya guys ng 23,200. At saka sa bye-bye naman guys is nakagamit tayo ng 14 cubic. Nasa 850 ang isang cubic. Kaya pumapatak siya guys ng 11,900. Ang graba naman guys is nakagamit tayo ng 6 cubic. Ang isang cubic guys ng graba is 1,350. Kaya pumapatak siya ng 8,100. Tapos naman guys, sa simento naman guys is nakagamit tayo ng 97 pieces na simento guys. Ang isang peraso ng simento guys is 215. Kaya pumapatak siya guys ng nasa 20,855. Sa plywood naman guys, ang binili kasi nating plywood guys is yung matibay-tibay guys. Kasi dapat yung matibay daw ang dapat gamitin guys. Guys, pumapatak siya ng 30 pieces nga pala guys na plywood yung nabili natin. Ang isang peraso is 880. Pumapatak siya guys ng 20,400. At saka sa PVC guys, kakagamit lang tayo ng 3,000. Sa pako naman guys, hasta sa tie wire, pumatak lang siya ng 8,000. Tsaka sa kahoy guys, dun tayo guys, medyo nalugi-lugi talaga guys. Ang laki talaga ng gasto sa kahoy guys. Pumatak siya ng 32,000 guys. Kaya guys, payo ko talaga sa mga magpapagawa ng bahay guys, kung tuloy-tuloy lang naman yung pagpapagawa nyo ng bahay guys, ganito na lang yung gagawin nyo guys. Mag-arkila na lang kayo ng mga bakal. Yung bakal guys na gagawing tukod, para hindi na kayo paulit-ulit ng kahoy palagari or bumili. Kaya medyo nakatipid-tipid pa nga ako guys sa kahoy kasi may sarili kaming mga nabilihan ng nyog at saka yung mas mura-mura kasi pag nakabili ka ng nyog at may sarili kaming nyugan. At saka guys, mas makakatipid talaga kayo pag bakal kasi hanggang sa matapos yung bahay nyo. Kasi ako guys talaga sa totoo lang, yung mga kahoy na nagamit ko dati sa pagbuhos ng second floor, alos konti na lang natira nun at nabulok na. Kasi medyo matagal-tagal din ulit na sunod ng pagpabuhos ng slab sa third floor. Kaya kung ako sa inyo, magpapagawa kayo ng bahay, ganun ang gagawin nyo. Mag-arkila na lang kayo ng mga bakal para siguradong hindi talaga yun mabubulok hanggang sa matapos yung bahay nyo guys. Tsaka guys, yung pasahod nga pala natin sa tao nung pagbuhos is pumatak ng 21,000 kasi nakapasok tayo ng 43 na tao kasi kailangan talaga guys maraming tao ang mag-ano nun kasi madalian lang yung guys. Pero nagsimula naman sila guys is alas 7 hanggang alas 11 lang ng tanghali. Kaya pumapatak lang pala guys ng 188,755 yung nagastos natin guys lahat dun sa pagpabuhos ng slab guys. Hindi pa dyan kasama guys yung pagpalagay natin ng tukod guys. Siguro isang buwan din yung tinrabaho. Kaya aabot din siguro guys ng 200,000 maigit. Buti na lang talaga guys, hindi na talaga ako bumibili ng bigas sa pang araw-araw nila. Bye guys, thank you for watching.